A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to edit your photo and look professional. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, so sa pag-create or pag-edit ng ating mga litrato or ng ating mga pictures, usually at karamihan sa atin, hindi alam paano mag-edit ng pictures. Pangalawa, nahihirapan sila dahil wala silang application na alam para sa pag-edit. Pangatlo, hindi alam yung software paano gamitin, no? But in this presentation, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng inyong mga litrato nang hindi gagamit ng inyong kahit anong software application na mayroon sa inyong mga computer at magmumukhang professional ang mga ito. So first, kinakailangan nyo lang sa pagkakataon ito ay ang inyong mga computer, desktop man yan or inyong mga laptop. So i-open nyo na. Then pangalawa, you need to have your picture, syempre, kung ano yung edit nyo. So, in this presentation, ito ang gagamitin kong picture ko. Okay, so, ang gagawin nyo lang, i-open nyo lang siya, just double-click your pictures, at lalabas na itong pictures na to. So, kung mapapansin nyo, dito sa taas, I have here, mayroon tayo ditong create a video with Microsoft ClipChamp. Okay? Itong ClipChamp na to, kung gusto nyo gawin siyang video, itong pictures na ito. Pero hindi tayo nakafocus dyan sa ngayon. Then next tab dito ay mayroon akong OneDrive. Then if you want to print, no, dito sa button na to. The next is the file info, the information of these pictures. I have here add to favorite, so parang gaya nun sa mga nasa cellphone nyo. Next is you want to delete these pictures, ito lang gagamitin nyo. And if you want to rotate, no, yung pictures nyo gaya ng pagkuha nyo ng litrato, halimbawa nakahiga siya, nakapaganyan, so click this one para ma-rotate nyo lang yung litrato nyo. Then automatic na magsisave yan. And the last ay itong button na ito. So dito tayo gagamit para ma-edit natin ang ating pictures. Usually kasi hindi napapansin itong edit image na ito ng karamihan. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung edit image. Then, papasok kayo dito. Ito nga pala ay application ito mismo ng ating mga Microsoft. No? Nasa computer na yan. So, editing or editor na yan, basic editor na yan, na kung saan magagamit nyo na paano pagandahin ang inyong mga ang inyong mga pictures. Okay, dito sa simple design, dito sa baba muna tayo. Ito ay simple design lang. Itong frame na ito, yan yung pinaka-frame ng ating litrato. Okay, if you want to create additional artistic design, pwede nyo siyang i-rotate yung litrato nyo, like that. Okay, then, okay na yan. If you want to print it like that, so parang nasyatan siya ng may angle doon sa DSLR. No? Kung gusto nyo ganyan. If you want to adjust it, pwede rin. Kung gusto nyo din sa kabila, pwede rin. No? Dito sa pakabila, paganyan. So, nasa sa inyo yan kung paanong angle ang gusto nyo. Diba? Mas maganda siyang tingnan. Pag in-upload nyo siya sa inyong mga Facebook, Instagram, mas magandang tingnan siya. May design. Okay? Then, after nyan, balik ko lang siya sa 0. Okay, dahil okay, so isa yan sa mga image na pwede nyong gawin sa inyong pag-i-edit ng litrato. Pangalawa, mayroon tayong ditong tab, adjustment tab para sa lighting natin. So, i-click natin yan. Dito nyo i-adjust ang inyong mga brightness, exposure, contrast, highlight, shadows, vignette. Okay? And sa baba, mayroon pang color, your saturation, the warmth, and the tint.
So, ang gagawin nyo lang, isa-adjust nyo lang itong button na to. In editing your picture, no, walang sa lights, sa brightness, exposure, walang specific kung ano ang number nito. So, ito yung number na sinasabi ko sa inyo dito. So, walang specific na number yan. Nakadepende kasi ang pag-i-edit doon sa lightning ng pagkuha nyo ng camera. So, pag a-adjust, nasa inyo na yun kung paano nyo siya titimplahin. If kapag tinimpla nyo siya, halimbawa dito, brightness, in-adjust ko, tingnan nyo yung litrato nyo. And if makita nyo yung litrato nyo na okay na, then stop it. Itigil nyo na lang siya sa pag-a-adjust. If kapag hindi kayo kontento, i-adjust nyo pa, no? So, pwedeng pabawas, pwedeng pataas. So, tandaan nyo lang, the more tumataas siya, the more nagiging puti dahil bright. The more bumababa, the more dumidilim. Okay, so i-adjust ko lang halimbawa gaya niyan. So, konti lang. So, yan, kontento na ako dyan. Next is exposure. Kung magbabawas ako ng exposure, mababawasan din yung dilim niya. Pag magtataas ako, exposure ko ay magliliwanag masyado. So, i-adjust ko lang siya ng konti. Then, the contrast, ganun din. Pwede ko ring bawasan. Okay, so ganyan. For example, kontento na ako dito. Then the highlight, adjust ko lang. And shadow, yan. Then the bignet, yan. In the saturation, pwede kayong mag-adjust kung anong gusto nyo rin. So, konting-konti lang siguro, ganyan. Then the warmth, ganyan ang magiging itsura. So, pwede nyo sa isa effects na mangyayari. But in this presentation, okay na sa akin yan. At saka itong tint. Kasi pag tinint ko siya, effects na mangyayari. So, okay na yan. Then, after nyan, dito sa taas, pwede nyo siyang i-save. No? May option tayong save. But, dito hindi ko muna siya isi-save kasi may tuturo pa akong iba. So, i-click nyo lang to, then mag-save na yung in-edit nyo. So, ito yung isang sa paraan para ma-edit nyo ang inyong mga pictures at lalabas yan ng parang inedit ng mga professionals. Next tab natin ay itong filter tab. Ang filter tab, mayroon siyang i-enhance naman natin yung picture natin. Mayroong auto-enhance dito na gagamitin, pero mamaya na natin gagawin yan. We have here punch. Ito ang mangyayari sa punch. Then I have here the golden. Ito yung original natin. Yan yung original na litrato. We have here radiate, the warm contrast, the warm, and cool light, vivid cool, dramatic cool, so on and so forth. Hanggang dito sa baba. So for example, punch ang gusto nyo. Dito sa baba ng punch, lalabas yan, bawat isa yan. Lalabas dito ang intensity. Pwede nyo i-adjust ang inyong intensity pababa kung gusto nyo lang. Kung hindi, okay lang. Okay lang din. Gaya ng sabi ko kanina, nasa pagtitimpla nyo yan. So, every enhancement, mayroon siyang intensity. So, pwede nyo siyang i-adjust. Yung intensity nyo, babawasan. No? Kasi yan, lahat dito na intensity niya, lahat dito ng pag-enhance dito ay naka full intensity siya. So, i-adjust nyo lang siya if you are not satisfied, no? At kung ayaw nyo siya mamili dito sa baba, mayroon tayong auto-enhance. Pag kinlik nyo yan, yan ang magiging enhance niya. Then, you can adjust na lang yung intensity. Okay, then if you are contented, gaya na sabi ko kanina, click the save options. Pero mayroon pa akong 3 button dito. 3 tab pa na i-discuss. Okay? Next tab is itong ating markup tab. Ang markup tab naman, ang gagamitin natin ay ito yung markup, ito yung lalagyan natin ng mark. So for example, dito lalagyan natin siya ng arrow. May tinuturo tayo dito halimbawa. So yan yung mark niya. Or halimbawa dito, lalagyan ko tong bilog tong relo. And that is a mark. Okay, kaya markup tab. No? So, ganun lang po siya. So, i-delete ko lang, i-undo ko lang siya. Next is eraser. Okay, this eraser tab, guys, sabi niya, brush over the entire area you want to remove from your photo. Okay, so naka-brush. Dito sa side natin,
i-adjust nyo yung brush kung gaano kalaki. Okay, yung bilog na nakikita nyo, yan yung brush nyo. Okay, the more malaki, the more malaki din yung brush. Gaya niyan, pinalitan ko yung brush size, lumiit din siya. So, para malaki, makita natin ganyan. So, halimbawa, buburahin ko tong isang mata. So, i-drag ko lang siya, tong half face, at saka bibitawan ko. Mapapansin nyo, nagre-read yung ating computer, at nag-i-edit na siya. At i-erase niya yung part na yun ng binrushan natin. And it takes a while, pero pag natapos siya, makikita nyo kung ano yung kinalabasan nitong eraser tab na ito. No? And ayan, so kung mapapansin nyo, nawala yung mata ko, nawala yung ilong, at saka yung bibig. No? So yan yung gamit nitong eraser tab. So i-undo ko lang. Now, the last part na gagawin natin, ito yung kagandahan dito. So dito, mayroon tayo dito background tab. Okay? Maraming nagsasabi kasi hindi ako marunong magtanggal ng background ko. Now, dito magagawa niyo na. Okay, so click that background tab at lalabas itong button na ito. So we have blur. Pag gusto niyo siyang i-blur, pansin niyo nag-iba. If you want to remove the background, click nyo lang ito. Mapapansin nyo, nag-remove yung background. If you want to replace your background, dito siya. So, select the color. Mapapansin nyo, napalitan na ang ating background. So, if you want to color green, ganyan. If you want to color blue, color purple, color yellow. No? So, pwede nyo siyang palitan kung ano yung gusto nyo. So, dito, hindi na kayo mahihirapan na magpapalit. Pag sinabi, give me your photo na walang background, na white lang. So, dali nyo siya doon. Dali nyo siya dito. Click this button, background tab. Then, select the remove and click the replace. So, automatic papalitan na niya ang ating background. No? So, kung mapapansin nyo, napakadali. So, ganun lang kadali paano mag-edit ng ating pictures at magmukhang professional ang gumawa ng editing. So, ganun lang siya kadali. Hindi na mahirap, hindi nyo na kailangan matuto paano gumamit ng mga applications na mga may hirap gamitin, kundi dito lang sa computer nyo, mayroon na tayo. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.